Ilan sa mga politiko ang nagpapatunay at umaamin sa mga anomaliyang nangyayari na matapang nilang inilalahad upang ibulgar ang mga kasamahan nilang kongresista kung anong klaseng mga politiko ang nasa loob ng ating gobyerno na unti-unti na natin nakikita ang mga dahilan layunin ng mga politiko sa ating bansa. Sila ang numero unong nagpapahirap sa taong bayan na ginagamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan upang gamitin ang pondo ng bayan sa pangsarili nilang interes. Sa aking pananaw may dahilan ang lahat ng ito. Kung bakit nangyayari ito sa ating bansa, dahil din sa maling pagkakamali ng tao sa pagpili ng mga politikong inilalagay natin sa gobyerno, na unti-unti nang inilalantad at ipinakikita ng lumikha ang pag-uugali ng mga politikong nagpapatakbo sa ating bayan, na tayo rin mismo ang susi at makakasagot nito upang linisin ang mga walang kwentang politiko sa ating bansa. As a former chairman of the House Committee on Appropriations, it hurts me when I heard these highly repeated comments branding the 2025 national budget as the most corrupt budget ever passed in the history of Philippine Congress. For the sake of every Filipino in need, for our duty to the Constitution, for the future of our children and our children's children, I respectfully appeal, let us act now to correct this injustice. Today we face a test whether we uphold these laws in the spirit in which they were crafted and the welfare of the Filipino nation. Kung iyong mapapansin, halos iisa ang mga tinutumbok nila sa kanilang mga pahayag at pagbubulgar ng mga politikong ito. Walang iba kundi ang mga kongresista na lawmaker na kahit sila ay hindi sumusunod sa batas. Sa dami ng mga ito, anong batas ang ginawa nila upang pagandahin ang Pilipinas? Naramdaman nyo ba ang kanilang tunay na pagseserbisyo? Wala, kundi sila ang pinagmumulan ng korupsyon. Alam naman nating walang kongresistang hindi yumayaman sa ating bayan. Tayo ang naghihirap, sila lang ang gumaganda ang buhay. Kung ako lang ang masusunod, tanggalin ko na lang ang Congress. Palitan na lang ng mga pisikal na marunong talaga sa larangan ng batas dahil sila naman talaga ang karapat-dapat gumawa ng batas. Mahirap talaga magtiwala sa mga politikong humahawak sa pondo ng bayan na madaling nasisilaw sa malaking salapi. Isa rin si Rodante Marcoleta sa mga nakakaalam nito. Ito, panoorin nyo. Karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President. Meron po akong nabasang isang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot, nakasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Hindi Representatives. po, tinatanong ko po kayo, kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulan ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Ang budget
ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget-based advantage? In your view? Do I have to say it? Is it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Eh, bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sa'yo? Hindi ba dapat yung sa department? Oh, ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Bakit ulit kami ng cellphone pag nag-request kami? O bakit kami may portal dito? O, i-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. So, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang mga kongresista ang pinagmumulan ng malaking korupsyon, sila rin ang may hawak ng pondo ng bayan, na hindi mo rin maikakaila dahil sila ang laging laman ng balita ngayon sa mga anomaliyang nangyayari, lalo na't sa mga proyektong walang nagagawa. Mga materyalis na ginagamit ay depektibo na madaling nasisira, sa madaling salita pinagkakapirahan din nila ito. Hindi naman lahat ng kongresista ay ganito. Tandaan niyong mabuti, kung gusto niyo ng pagbabago, alisin niyo lahat ng mga ganitong uri ng mga politiko na walang ginagawang aksyon sa problema ng ating bansa, na ang layunin lamang ay kapangyarihan, pondo at pamumulitika. Hanggang kailan tayo ganito may magbabago pa ba sa ating bansa? Kung mawawala ang mga ito, taong bayan ang makikinabang. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.